So what's up mga ka-Jose? Dito tayo sa alon-alon. Okay, so for today's video, I'm going to share with you kung magkano ang kitaan sa pagiging TNVS driver. So right now, hindi tayo naka-online sa Grab. Naka-online tayo sa Joyride Car. Ang nangyayari kasi sa akin is morning kasi ang pasok ni Mrs. So we're from Marikina, so going to McKinley. Nahatid ko siya and then pagkatapos ko siyang ihatid is na ako. Nag-online na ako either Grab, Joyride Car, Lalamove, Transportify. So right now, nag-online tayo ng Lalamove and nag-online tayo ng Joyride Car and pinasukan tayo ng booking. So dapat kanina may pumasok sa Lalamove papuntang Porac, Pampanga, layo. So parang 1,900 or 2,000 pesos, something like that. Pero tumunog din yung tumunog din yung Joyride Car. Pag tunog ng Joyride Car, tinignan ko muna. So ito ang una natin nakuwang passenger mula dito sa mula dito sa Taguig going to, hulaan nyo kung saan, going to Dasmariñas, Cavite. So nagkakahalaga siya ng yan. So i-blurred lang natin yung mga information na hindi nyo dapat makita kasi of course for the privacy of our customer. So eto yung una natin biyahe. Susunduin natin si Madam. Tinawagan ko na siya and willing to wait naman siya kahit na medyo malayo yung pick up. Dito kasi sa Joyride Car within 3 kilometers yung makukuha mong pick up. So yun, medyo may kalakihan, long ride. At of course mag-e-SLEX tayo. By the way, ang toll is sagot ni sagot ni passenger. Pero kailangan nyo pa rin silang i-inform. Mamaya mag-assume sila na kasama na yon. So lugi negosyo. So by the way guys, ang time natin ngayon is 7 ng umaga. Tingnan natin kung anong oras natin madadrop si ma'am. And then pagdating natin sa Dasmariñas, mag-online din tayo ng Lalamove at Transportify. So paunahan kung anong booking na papasok, no? So for now, panigurado meron na tayong 1,300. Kung isasama mo pa yung toll, let's say 100 plus. So meron na tayong 1,400 gross yun ha. Mamaya i-discuss ko sa inyo magkano yung gas na nagamit natin papunta na bago tayo mag offline. So dito kasi ang diskarte ko, pagkahatid ko kay Mrs. ng 7, doon ako nag-online and then uuwi ako ng bahay ng kailangan bago mag 12, nasa bahay na ako. So update ko kayo kung magkano yung kikitain natin yung 7 AM to 12. And then after that, syempre ang uwian ni Mrs. is alas 5. So minsan bumabiyahe pa ako, papahinga ako ng hanggang 3, 12 to 3. Tapos babiyahe ako kukuha ako ng isa or dalawang booking. Basta bago mag 5 kailangan free na ako. Kailangan masundo ko na si Mrs. So bibigyan ko kayo ng update. Ito yung a point of view. Ito yung diskarte ko ginagawa araw-araw. Okay? So baka applicable din sa inyo to, lalo na kung freelance din kayo. And just to let you know guys, dati din ako nag-opisina. Yan, 6 years sa BPO, virtual assistant. And mas pinili ko maging ganito kasi dito kasi may freedom ka. Lalo na pag tamad ka. Lalo na pag tamad ka guys. So dito may freedom ka. Bahala ka sa buhay mo. Kung tinatamad ka, wala kang kikitain pag tamad ka. Pero kung sinipag ka naman, kaya mo naman kumita. So by the way, gusto ko na rin sanang mag-thank you sa lahat ng mga sumusubaybay dito sa channel ko, especially dito sa simula nung na-feature ko tong sasakyan na Hyundai Stargazer. Sa mula nung nakuha na namin to, ito na yung ginagawa kong partner sa buhay. Ito na yung partner ko. Minsan nagjo-joyride MC taxi ako, motor.
Pero minsan kapag coding lang yon. Pero eto nga, at least masaya ako sa ginagawa ko. Dahil natuklasan ko rin sa sarili ko, or sana kayo rin, na mas masarap pala magtrabaho kapag masaya ka dun sa ginagawa mo. Naranasan ko na rin yung may boss, naranasan ko na rin yung pressure, yung toxicity, yan. Though talagang ang kagandahan nun is magtatrabaho ka sa company, may benefits ka and all that. Pero sa buhay kasi natin, sa sobrang iksi na ng buhay natin ngayon, parang mas importante pala, no, na masaya ka sa ginagawa mo. Kasi kapag malungkot ka sa ginagawa mo, stress ka sa ginagawa mo, it can shorten your life. Pero dito, kahit pa paano, diba? So malapit na tayo dun sa pick up point. Bibigyan ko na lang kayo ng update dun sa mga merong sasakyan dyan, like sedan, MPV, SUV. Pwede nyong gawin tong discarding ginagawa ko. So dito ang kailangan mo lang naman gawin, maging masipag, diskarte, yan. Boss, Tower 3. Grab kayo, sir? Oo, Joyride. Tower 3. Eto. Okay, sundan nyo yung pagpasok. Okay, sige. Thank you. Okay na po. Magto-toll na tayo, no? Para mabilis. Di bali po yung toll natin is on top po siya dun sa... Okay. Open ko lang po yung ano nyo, aircon. Bali po 1351 plus yung 156, tama? So 1507 yung Gcash ko po. Okay guys, so na-drop na natin ang ating first passenger. Time now it's 8:30. Di na masama, di bali ang binigay ni ma'am is 1,600. Nagbigay siya ng tip. Okay, so umabot din ng 1.5 oras ang ating biyahe guys, kahit nag-SLEX tayo. Pero di na siya masama kung tutusin. 1.6 ay 1.5 oras. So time now is 8:40, 8:41 at tayo ay naka 1.6 na agad. Nagbayad siya through GCash. So ngayon naman, dahil nga nandito tayo sa Dasmariñas, hindi kasing dami ng booking na makukuha mo dito. Pabalik na katulad sa Maynila, katulad sa Taguig, Makati, BGC, ganyan. So ang gagawin ko is mag-online ako ng Lalamog. Ayan o, nalayo ng pick up. Pero di pa ako nag-almusal, almusal muna. Ay, kumuha nung Tanza papuntang Manila, Idel, 2,900. Ang bagal mo sa pindutan. Pala guys, dito sa Lalamove, kailangan mo rin medyo mabilis ka pumindot. Baba muna tayo dito. Waiting tayo passenger, pero while waiting tayo sa passenger or sa Lalamove, kung ano man ang unang papasok na pasahero, almusal muna. Check the mic and make sure it sound right, boys.
Hindi ko pa tapos yung kinakain ko pero meron ako nakuhang booking. Ito ay also kay Joyride. Pakita ko sa inyo kung magkano. Okay, so kahit hindi pa talaga ako tapos kumain, talagang madali ako, di ba? Ang pick up niya is medyo malayo, guys. Ang pick up niya is 6 kilometers. Pero okay na yun. Okay na yun, no problem na ako doon. Basta importante nakuha natin at makakabalik tayo ng Maynila. Let's go! Ayan na. Sige pa. There we go. Sarap pa naman ng lugaw. Pero okay lang yun. Mas masarap tong booking na to. Siguro makakarating tayo sa Manila kasi 9:30 na. Mapipick up natin to mga 9:45. Sasalansan tayo, alis tayo ng mga pagpalagay na natin 10. Ayun na ngayon, makakarating tayo doon, let's say 9:20. Alis tayo ng 9:30. So expect na natin sa kalahating oras din ang biyahe. Mga 11 guys. So expected natin 11. So katulad ng sinabi ko kanina na 11, na pagdating ng 12 kailangan nasa bahay na ako. So sakto, mukhang 11 nasa bahay na ako, or maybe mga 12 nga, ganyan. Buti ka mo, kanina nagbabrowse ako dun sa booking ng Lalamove. Nagbabrowse din ako sa Joyride car. So yun, okay naman, sulit naman, nakakain naman tayo, naubos ko naman yung pagkain. Basta importante na tawagan, nagkausap kami ni passenger at nag-confirm siya. So on the way na tayo. Kaya update ko kayo mamaya pag nandun na tayo sa pick up point. Nakalimutan. Okay na to. Salamat. Okay guys, so na-drop na natin si passenger. At ito, may pumasok na naman na booking. Hindi muna natin tatanggapin dahil kailangan natin makauwi sa bahay ng 12. Tayong kakain. Okay guys, so ang bill ni passenger is 1,930, di ba? Plus yung toll na 161 yata. So parang pag inad mo siya, parang 2,000 something lang. Pero ang binigay ni sir is 2,500. 1,600 kanina and then 2,500 ngayon. What you think guys? Ngayon lang yan. By the way, medyo malakas talaga ngayon dahil bare month. So for now guys, yun siya. Nag-start tayo ng 7, 11 na ngayon. And then meron na tayong una 1,600, tapos itong pa 2,500, 4,100 na yun. Tama ba? So 4,100 na siya gross. So sa 4,100 na yun, hindi, wag natin isama yung tip. Ang gawin lang natin, schoolin lang natin yung 19 plus 13 equals 32. So 32. Sarado na natin 3,000. Sa 3,000 guys, 20% nun, which is yung 600, is mapupunta kay Joyride. So yun yung commission niya. Binawas niya yun sa top up. Sa top up na meron ako sa app, sa wallet. 3,000 minus 600, so may 2,400 ka. And then sa 2,400 naman na yun, sa 2,400 naman na yun guys, pagpalagay na natin na yung 2,400 naman na yun guys, pagpalagay na natin na yung gasolina doon is umabot na siguro 700 sa 2,400, 1,700. So meron ka na agad 1,700. Yung ay yung without tip pero kung isasama mo yung tip, meron ka na rin malinis na 2,000 plus. Tama? So sa 2,000 plus na yan, umaga pa lang yan guys, dalawang biyahe pa lang. Hindi yan 8 hours. Wala kang papakasamaan na boss. Flexible ang oras mo. So yun lang yung kagandahan na pag meron kang sasakyan and then pinasok mo siya sa mga TNVS, Joyride car, Grab, ano pa ba, Lalamove, Transportify. So yun lang guys. So far so good naman ang biyahe natin. Titignan ko kung may add ko pa yung afternoon kasi parang
pag ganito naman yung kita, tinatamad ka na, di ba? Titignan natin guys kung makakabiyahe pa ako ng hapon kasi nga magsusundo din ako ng misis ko. So sa mga merong ang car dyan, MPV, SUV na gustong ipasok ang kanilang sasakyan, lalo na ngayon December, it's a good opportunity na magkaroon kang ganitong extra kita. Actually, kahit na nag-office ka or may trabaho ka, gusto mo ng break even sa gasolina, dito mo na lang kunin yung panggas mo. So ang gawin mo, maghanap ka ng booking, especially sa Joyride, makikita mo yung destination, and then hindi maaapektuhan yung ano mo, yung performance mo. So kuha ka lang ng booking papunta sa office mo, tapos pag out mo, ganon, same thing, kuha ka lang ng booking pabalik ng bahay, para kahit pa paano may panggas ka. So dito naman sa Joyride car tsaka sa Grab car, nakakapag full time lang ako kapag Sunday, Monday, yan ako nakakapag full time. But for now, okay na muna to. So I hope nabigyan ko kayo ng idea kung magkano yung kitaan sa pagiging isang TNVS driver. Sayang nga at hindi tayo nakakakuha ng Lalamove or ng Transportify na booking, para sana kahit papaano nagkaroon din kayo ng idea na pwede pala yun, pwede talaga yun guys. So yun lang, sa mga hindi pa nakapanood ng mga previous video ko regarding Hyundai Stargazer review, honest feedback, ano pa ba yung mga motorcycle na ni-review ko before, mga classic bikes, etc. So yeah, feel free to subscribe. Punta lang kayo sa channel ko, and then tignan nyo lahat doon yung mga video na na-upload ko na. So again, dito ko na nga tatapusin ang vlog na ito, ang episode na to. Again, my name is Ka Jose. Adios.